Alam mo ba, nasa 5 rekado lang ay pwede ka nang kumita ng 34,000 o higit pa. O di ba? Napakadali pang gawin nito. Oo. Ayan, lagay ka ng harina. Oo, patay pa yung kalan yan ha. Tapos evaporated milk. Yung mga eksaktong sukat ng rekado na nilagay ko dito, oo, sa pinapakita ko sa inyo, nasa dulo ng video. Kung gusto mo na makita, pwede mo i-forward agad. Para makita mo na. Nauusod dyan yung video na to. Pag nalusaw na sa tingin mo yung harina, pwede mo na ilagay yung condensed milk, ube flavor. Kung meron kang ibang gustong flavor, pwede naman. Ito lang kasi yung flavor na nasa rip. O kaya yung ginamit ko. Oo. Okay, pagka lusaw na, pwede mo na sindahin yung kalan. Yung lusaw na yung yung harina. Oo. Okay, next. Kapag ganyan na yung itsura, mas malapot-lapot na, as in dough texture na siya, yung makunat na, oo, ayan, pwede mo na siya ihango. Tapos salin mo sa lalagyan. Pagkasalin sa lalagyan, habang mainit pa, lagay mo na yung skimmed milk. Kung meron kang gusto na gamitin ibang brand o ibang klase ng gatas bukod sa skimmed milk, pwede rin naman. Pero kasi skimmed milk, oo, yan yung sa tingin ko eksaktong ginagamit sa pastillas kasi oo, pangtindi, oo, tsaka masarap. Kung titikman nyo, malalaman nyo ibig ko sabihin. Okay, tapos pagkatapos nating haluin, magpahid ka ng mantika sa pinaka kung saan ka maghuhulma sa kneading area mo. Pero kami sa tiles lang, nililis na lang namin. Ganun na lang din gawin mo. Oo. Okay, tapos ayan, lagay natin dyan yung yung dough, tapos pahid ka ng mantika sa kamay mo. Kung katuwang mo man yung anak mo, ayan, pahira mo rin yung kamay niya. Pero make sure, hugasan niyo yung mga kamay niyo. Oo, baka mamaya maarte yung bibili o maarte yung nakatingin. Charot lang. O maarte o hindi man maselan, kailangan hugasan mo kamay mo. O lalo na kung magtitinda ka, mas maganda kung naka-gloves ka tapos naka-hairnet kasi ititinda mo. Pero kasi itong recipe na to na sinishare ko sa inyo, ayan, literal, oo, ayan yung normal na nangyayari sa loob ng bahay. Kung kayo lang naman ng pamilya mo ang kakain, hindi ka na gumagamit ng gloves, diba? Hugas-hugas lang ng kamay kasi kayo lang naman kakain. Bali sa magsasabi dito sa akin, baka may magsabi, bakit di ka mag-gloves? Pinahawak mo ba dyan? Anak mo yung Ayan. Kasi kami nga kakain. Tapos nilagyan ko lang siya ng costing para kung gusto nyo itinda, may idea kayo. Ayan. Sa mixture na to, ayan, maghalo lang tayo ng skimmed milk at saka asukal. Oo. Okay. Tapos, ayan, haluin mo lang siya. Tapos habang tayo ay hindi ko na to binilog-bilog ha, yung itong ube, yema pastillas ha. Hindi ko na binilog-bilog, dagdag trabaho lang eh. Meron namang ganyang shape ng pastillas. Okay, tapos pagka na mo na yan, oo, napag-iwa-hiwalay, ilagay mo lang dun sa mixture ng gatas at asukal para ma-coat siya. Bale, habang binabalot natin yan, comment ka naman sa baba kung taga saan ka. Malamig ikaw na susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer or silicone utensils. Oo, share mo na rin para mas marami ang matuto at pwedeng kumita at pwedeng magkaroon. O, diba? Bongga na. Ganun lang kadali. O, diba? Follow mo na rin. Yung lola mo. Oo. Diba? Okay, ganyan siya. Bale sa time na to, ayan. Oo, binibigyan ko ng pagkakataon yung anak ko na tumulong sa akin kasi gustong-gusto niya. Oo. Okay, at saka babae anak natin, kailangan din talaga matuto. Oo. Ayan, bawat lalagyan, bawat plastic, oo, lagyan natin siya ng 5 pirasong ube yema pastillas. Tapos, usod mo konti yung pastillas mo, yung yema pastillas, tapos kuha ka ng gatas, asukal, lagay mo dyan sa plastic bago mo i-sealed. O, diba, bongga? May, talaga siya, may dikit na talaga yung plastic na to. Hindi mo na kailangan ng sealer. Ayan. Okay, ito yan. Ganyan siya. Tapos yung mga sumunod, ayan, katuwang ko na yung anak ko dito sa pagbalot-balot. O, diba, bongga? Diba, may kasamang papak pa. Ayan, disclaimer ulit, paalala lang, kami lang ang kakain ito. Naubos to, unti-unti. Nakalagay sa rep. Mas kukunat siya, yung texture niya kung ilalagay mo siya sa rep. Ang shelf life niya, mas tatagal, 2 weeks hanggang 1 month. Basta naka-rep. Huwag ka mag-alala, hindi yan magtutubig. Hindi ko rin mapaliwanag kung ba't di nagtutubig eh. Basta hindi siya nagtutubig. Oo. Ang ganda ng texture nito as in. Okay, ito nilista ng recipe at costing natin. Mahaba yung costing nito. Unawain mo na lang maigi ha. Kasi yung costing ko dito meron per piece at meron ding per pack. Oo, sige na, good luck. Love you.